Guys, sobrang makulimlim ang panahon ngayon, parang uulan. Ito yung ating solar panel. Siguradong hindi mapu-full charge yung ating battery ngayon. Ayan, oh. Yan yung ating dalawang solar panel, hindi pa natin naikakabit. 550 watts ang isa. Ay, yung dalawa ay 550 watts din, oh. Bali ilang araw na naka-red alert yung grid sa atin sa Pilipinas. Ilang araw na merong rotational brownout. Di ko alam sa inyo kung naranasan nyo yung brownout. Dito sa amin wala pa namang brownout. Pero sabi sa balita, may mga rotational brownout na sa iba't ibang lugar, no. Ilang araw ng red alert. Dahil sa nararanasan natin ng mga rotational brownout, tapos dahil nga malapit na yung bagyuhan, kasi kalimitan sa bagyuhan, nagkakaroon din ng brownout yan, no. Bali pag nagkaroon na ng mga brownout, mga ilang oras, mga isang oras, 2 oras, okay pa yon. Pero kapag ka maghapon ng brownout, doon natin maiisip na maganda pala kung naka-solar tayo, no. Kaya lang, malapit na nga kasi yung tag-ulan, no. Kailan ba yung tamang timing, no, pagka magbubuo tayo ng solar setup? Siyempre, ang number 1 dyan, kapag ka may pera ka na ngayon, bumili ka na ng mga materyales o kaya magpa-install ka na ng solar kapag ka may pera ka na ngayon. Habang di pa nagtatag-ulan, no, kaya nabagyo, no. Kasi mahirap mag-install ng tag-ulan. Sayang naman yung pera mo kung bumili ka ngayon ng pyesa, tapos ilang araw uulan, hindi mo ma-install yung mga solar panel mo, no. Tapos isa pa doon, dahil hindi mo nga na-install yung solar panel mo, ang setup mo ngayon nakatenga lang. Pag dumating na yung araw ng bagyo, lalong hindi mo siya mapakinabangan, no. Tapos biglang magkakaroon na ng brownout. Kaya habang hindi pa nagbabagyo, hindi pa tag-ulan, maganda magkaroon ka na ng emergency backup. Tapos syempre, kung may pera ka na, simulan mo na agad. Kung wala ka pang pera, subukan mo nang magunti-unti habang wala pang tag-ulan. Tapos doon naman sa red alert ng grid, 'di ba, nagre-red alert nga yung grid. Dahil sa sobrang init ng panahon, hindi na kinakaya ng grid natin. Kasi nga sobrang dami nang gumagamit ng kuryente sa tag-init, mainit na panahon o maalinsangang panahon. Kaya hindi natin kontrolado kung magkakaroon ng rotational brownout kasi nga manipis na yung kuryente sa grid. Kaya maganda na meron tayong backup power katulad ng solar setup, no. Kaya na nga umulan na, no. Kaya bumaba na tayo sa ating bubong. Yan. Hindi pa man ngayon ng tag-ulan pero malapit na. Hindi pa kasi sinasabi sa balita na magtatag-ulan na, no. Pero ngayon umuulan na. Ayan nga. Ngayon kaya sinasabi ko na magandang mag-install ngayon ng solar panel. Hindi pa naman kasi talaga tag-ulan. Ngayon umulan pero bukas siguro o sa makalawa hindi naman na umuulan yan. Hindi katulad ng tag-ulan talaga na halos araw-araw umuulan. Hindi mo mai-install yung solar setup mo. Kaya ngayon yung magandang time para mag-install ng solar setup. Tapos kapag hindi mo siya na-install, hindi mo mate-testing yung setup mo. Kapag dumating na yung bagyuhan at nag-brown out, baka may problema yung setup mo, hindi mo malalaman agad. Ngayon, kapag may problema, tapos brown out, tapos gabi, hindi mo maayos agad. Kaya maganda ngayon pa lang magbuo na tayo ng solar setup, no? Tsaka ang presyo ngayon ay hindi natin alam kung tataas ba o bababa. Kasi nung nakaraan, nagtaasan talaga yung mga pyesa ng pagsusolar. Lalo na kapag nagkaroon na ng bagyuhan, nag-brown out, dahil nga magiging in demand yung mga materyales sa solar kapag ganung panahon, maraming bibili, mahirapan din tayo maghanap. Kasi minsan nagkakaubusan. Minsan kahit na mahal yung materyales, bibilin pa rin. Kasi nga kailangan ng tao ng ilaw, kailangan ng charging ng cellphone, wifi, electric fan, yan. Mahalaga kasi yon. Lalo na sa gabi, ang hirap gumalaw ng walang ilaw sa gabi. Sa umaga, okay lang kasi maliwanag naman. Matitiis natin yung init. Kaya lang sa gabi, mahirap gumalaw. Kaya kailangan talaga natin ng backup power para nga dun sa emergency na situation, no? Kahit yung mga ganito lang, kahit magkaroon ka lang ng inverter na maliit, 500 watts, no? Ito, makakapagpailaw ka na, makakapag-charge ka na ng cellphone, makakapag-wifi ka na dyan, electric fan. Yan, kahit maliit lang. Tapos ang gagamitin mong battery, yan. Ganito. Kahit na 100 Ah na watt cycle, makakasurvive ka na. Makakasurvive ka na sa emergency. Pero wag mong sasagarin, no.
Pero maganda talaga yung mga Live PO4 katulad ni Wattcycle, yung kanina na 100 AH na battery. Kasi yung mga ganon, yung mga Live PO4, 80% ng DOD yung pwede mong gamitin sa kanya. Hindi katulad ng mga lead acid hanggang 50% lang. Pero kung may budget ka, ang magandang gamitin yung mataas na capacity, no? Katulad nitong ating 314 AH na Wattcycle 12 volts. Bali kasi dati ang gamit ko sa setup natin, itong setup natin na to ay 280 ampere hour. Ngayon kapag ginamit ko siya ng maghapon, malolobat siya hanggang madaling araw. Pero nung ginamit natin tong si 314 AH na Wattcycle, maabot na siya ng hanggang kinabukasan, magcha-charge na siya. Ngayon kapag bibili ka ng battery, kung may pera kayo, yung mataas na capacity ang bilhin natin, no. Tapos kailangan natin ng pang-charge sa battery. Ito yung ating SRNE 40 ampere. Bali ito dalawa kasi malaki nga yun, no. Tapos pag nalobat yung battery natin, lilipat ng kusa siya sa Meralco. Ayan. Tapos yung ating inverter, mababa lang to. Kung bibili kayo ng inverter, wag na yung ganito kasi hindi siya maganda. Lalo na sa mga motorized load. Ang bilhin nyo yung toroidal inverter o kaya mag-hybrid na kayo. Ayan, bali kapag ganyan na yung setup natin, hindi lang kayo makakapag-charge, pailaw, electric fan, makakapag-TV na rin kayo. Pwede na rin sa refrigerator. Pero kapag medyo malolobat na, ang gagawin nyo, uunti-untiin nyo yung load nyo. Huwag nyo isasabay-sabay para umabot. Kasi halimbawa nag-brownout ng matagal, bumagyo, nag-brownout ng matagal, tapos yung araw natin hindi pa nagpapakita, dapat titipirin natin yun, no? Para makasurvive yung emergency brownout natin. Ngayon dito sa setup natin, meron akong problema. Bali, dalawa na kasi yung battery natin na na Wattcycle 314 AH, no? Ito yung isa. Ito bago to. Ayan, bali dalawa na. Pwede na nating gamitin ng 24 volts. Meron na tayong panel sa taas. Bali 4 na yon. Kaya lang ang problema natin ay kailangan natin magpalit ng inverter kasi mas maganda ang 24 volts kaysa sa 12 volts. Gagawin natin, isi-series natin yung ating battery, yung dalawang 314. Ngayon may video ako nung dalawang battery na yon, pinag-series at pinag-parallel. Makikita nyo doon na mas maganda yung 24 volts kaysa doon sa 12 volt system, no. Kaya itong ating system magiging 24 volts na to. Yun lang, no. Kapag bumili kayo ng battery, yun nga yung try nyo si Wattcycle kasi mataas yung capacity niya. Bali yun nga, no, pag-isipan nating mabuti kung mag-install na ba tayo ngayon o hintayin pa ba nating magbagyo. Siyempre, mas maganda habang hindi pa nagbabagyuhan o hindi pa tag-ulan, mag-install na tayo ng solar setup. Yun nga, kahit yung maliitan lang. Tulad niyan, yung 12 volts 100 ampere hour, yan. Okay na yan sa brownout. Marami ka na rin magagamit dyan. Pero kung ayaw nyo nung naka-series para sa 24 volts, meron ding mabibili na 24 volts dun sa shop ng Wattcycle. Kung may pambili tayo ng 24 volts, doon na tayo sa 24 volts, no. Guys, kung naghahanap kayo ng Live PO4 battery, no, i-check nyo yung ating Wattcycle na ginagamit. Bali, isa kasi ito doon sa malalaking capacity ng Live PO4 battery. Ang dating ginagamit ko ay 280 ampere hour lang. Pero mabilis siyang malobat. Mga madaling araw nalolobat na. Nung ginamit natin yung ating 314, mas malaki yung capacity niya. Inaabot na siya ng umaga hanggang magcha-charge na. Kaya kung gusto niyo yung Live PO4 na battery na maganda, marirecommend ko tong si Wattcycle. Ilalagay ko yung link dun sa description para legit yung shop na mabilhan nyo. Tapos i-check nyo kung nagana pa yung aking coupon na code. Lalagay ko rin dun sa description. Ayos.